Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, alamin natin ang magandang balita na mangyayari sa August 22, 2025. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension August 22, 2025 payout schedule, ating alamin ang kumpletong detalye sa balitang ito. Ang malalaman ninyo sa balita natin ngayon ay ang mga lugar kung saan may magaganap na payout. Pangalawa, ano pa ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang inyong payout venue? Pang-apat, ang kumpletong detalye sa mga requirements. At dagdag paalala patungkol po sa inyo pong payout. Kaya naman, tapusin niyo po ito hanggang sa dulo nang sa gayon po ay malaman ninyo ang balitang ito. Kung ganito po ang balitang gusto ninyo, inaanyayahan ko po kayo na isubscribe ang aking YouTube channel dahil po hindi po ako magdadalawang isip na ibalita po kung ano yung dapat na marinig niyo na balita dahil para po yun sa inyong kapakanan. At i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Dahil araw-araw po ako nag-upload dahil gusto ko pong ipaalam sa lahat ng ating mga senior citizens ang mga balita na para sa kanila. Yung payout, yung benefits, at any updates po patungkol po sa kanilang matatanggap na benepisyo sa bigay sa atin ng gobyerno. At pakatutukan po, without further ado, let's go. Sa munisipalidad ng Kapalong, sa August 22, 2025, that is Friday, sa mga hindi pa po nakakuha ng kanilang pensyon, ay meron pong chance na makuha ninyo ang inyong pensyon sa OSCA office mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. So kung hindi niyo po nakuha sa binigay na schedule para sa inyo, yan po ang chance ninyo. Ang kasunod dyan ay ang Muntinlupa City sa August 22, 2025. Ito po yung mga barangay na magpipayout. Sa Alabang, ang Barangay Alabang at Barangay Sukat. So, ang inyo pong payout venue ay sa Activity Center, Ayala Malls, South Park po magaganap at doon po kayo pupunta. Sa ating mga lolo at lola na umabot ng 80, 85, 90 at saka 95, bukas rin po ang inyong payout sa Barangay Alang-Alang sa Mandaue sa alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at pupunta kayo sa Opaw Gymnasium dahil doon po magaganap at meron pong listahan sa ibaba sa mga kwalipikadong senior citizens na tatanggap. Ang huli sa ating listahan na may magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens ay ang Barangay Vasra sa District of Quezon City. Dahil sa August 22, 2025, ang oras po ng inyong payout ay alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At pupunta lamang po kayo sa Risen Garden, Quezon City Hall dahil doon po magaganap ang inyong pong inaasam-asam na payout. At yun lang po ang ating vlog. At yun po ang kumpletong detalye sa ating inaasam na payout sa August 22, 2025. At yun po ay mga legit na schedule dahil baka meron naman magbabash sa atin na hindi daw legit ang ating mga sinasabi. Lahat po yan ay legit dahil gusto po nating ipaalam sa ating mga senior citizens ang katotohanan na balita na dapat nilang malaman. So, sa mga nagtatanong, sir, bakit hindi ko po nakita ang schedule sa aming lugar? Ano yung dapat kong gawin para malaman ko? So, ang pwede mong gagawin is pumunta ka sa pinakamalapit na lugar sa inyong barangay at alamin po ang status ng inyong social pension for indigent senior citizens. Nang sa gayon,
ay meron kayo idea kung ano nang nangyari sa inyong payout. At kasi itong mga nakuha ko, ito lang po yung mga nagpo-post ng kanilang, ang tawag dito, schedule. Dahil yung iba ay doon lang po sa kanilang barangay pinopost. Yung iba naman ay nagpo-post online. So, ngayon po ay ipapaalam ko ang mga requirements na dapat ninyong kumpletuhin para po sa inyo pong payout. ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask
At pangalawa, kinakailangan pong mag social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout na sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana ay nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.